Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang sambahin at papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, at pagalingin niyo po sila, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap na buhay sa lansangan, na sila ay iyong ingatan sa mga masasama. Amin din inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, na sila ay makasumpong ng trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu. Salamat, O Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Mamuhay ayon sa Espiritu. Dahil isinuko na natin ang ating buhay sa Diyos, kinakailangang maging bukas tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Dapat tayong sumuko sa kalooban ng Diyos at maging kagamit-gamit sa kanyang kaluwalhatian. Masasabi mo na ikaw ay pinangunahan ng banal na Espiritu, mapuspos ng kanyang Espiritu. Tingnan natin ang Efeso 5:18. Anong sinasabi sa Efeso 5:18? Huwag kayong maglalasing. Huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Anong sinasabi sa huling paragraph? Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. O di ba? Pinangunahan ng banal ng Espiritu, no? Upang tayo ay mapuspos. Maaari nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos kung ating hahangarin na mapuspos ng kanyang Espiritu sa bawat araw. Kaya nga, mga kaibigan, nararapat na ugaliin natin lumapit sa Diyos bawat araw sa panalangin at hilingin na tayo ay punuin ng kanyang Espiritu hanggang sa ang ating mga ginagawa, ninanasa, kagustuhan, kalooban, pananalita at gawa ay kakitaan ng pagbabago na dala ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sabayan ng ang hakbang ng Espiritu, yun ang sinasabi doon. Tingnan mo sa Galatia 5:25. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghahariin natin sa ating buhay. Malinaw na malinaw yan. Bilang tapat na gumagabay sa atin. Nais niyang pangunahan tayo kung saan mararanasan natin ang labis na pagpapala. Subalit, kailangan manatili tayong humahakbang kasabay ng Espiritu. O ang ganitong pamumuhay ay nangangailangan ng pagiging sensitibo sa kanyang pagkilos upang tayo ay maakay
sa kung saan niya nais. Kung ikaw ay may dinadalang tubig, halimbawa kaibigan, at ito ay matapon dahil sa mga nakasagi sa iyo, ano ang lalabas dito? Ito ba ay magandang ilustrasyon sa iyong pagiging reaksyon kung ikaw ay puspos ng Espiritu? Ibinigay ng Diyos ng ang kanyang Espiritu. Matapos na tayo ay mapuspos, ay linisin sa ating mga kasalanan upang matiyak na tayo ay mabigyang gabay at mamuhay ng may kalayaan. Subalit, kaibigan, madalas pa rin nating nabibigyang kalungkutan ang banal na Espiritu dahil sa hindi natin pagsunod sa pagpapaalaala niya sa atin. Mangyari lamang na hindi natin mabigyang kalungkutan siya kung magiging masunurin tayo sa kanyang utos. Kung sakali mang tayo ay magkasala, kaibigan, kung sakali man tayo ay magkasala, hihingi agad natin ito ng kapatawaran sa Diyos at sikaping maging masunurin sa kanyang nais. O paano ka kaya lalo pang magiging sensitibo sa gabay at kilos ng banal na Espiritu? Kailangan ng bautismo ng banal na Espiritu. O tingnan natin sa Gawa 11:16. Anong sinasabi? At naalala ko ang sinabi ng Panginoon. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit binabautismohan kayo sa Espiritu Santo. Binibigyang diin ng Biblia ang pangangailangan natin ng bautismo sa banal na Espiritu. Tingnan, banal na Espiritu. Ang bautismong ito ay ang pagkakalubog sa kanyang kapangyarihan. Sa oras na tayo ay bautismo ni Jesus ng kanyang Espiritu, tayo ay mababalot ng kanyang kapangyarihan upang tayo ay maging mabungang patutuo sa Kanya at mamuhay ng matagumpay. Sumasagi ba sa inyo, kaibigan? Sumasagi ba sa iyong isipan na ikinalulungkot ng Diyos sa tuwing tayo ay nagkasala? Ano ang sinasabi nito tungkol sa ating relasyon sa Kanya? Kasama sa mga huling habilin ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit ay ang number 1, humayo kayo at gawing mga disipulo ko ang lahat ng bansa. O diba? Humayo. Gawing disipulo ang lahat ng mga bansa. O ang pangalawa, huwag muna kayong umalis ng Jerusalem. Sa halip ay hintayin ninyo na kayo ay mapuspos ng kapangyarihan mula sa itaas. Ang kapangyarihan ito na ipinakako ni Jesus ay resulta ng bautismo sa banal na Espiritu. Ito ay tinatawag na pangako ng Ama. Tingnan mo, sa mga Gawa 1:4. Anong sinasabi sa mga Gawa? Samantalang siya'y kasama pa nila. Tingnan mo, samantalang kasama pa nila. Pinagbilinan sila ni Jesus. Anong pinagbilin ni Jesus? Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Malinaw na ang mga pangako ng Ama. Ito ang kapangyarihan sa ating patutuo. Ayon sa Gawa 1:8. Subalit, anong tatanggap? Tatanggap kayo ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ito ay para sa lahat ng maniniwala. Ayon sa Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, ano sinasabi ni Pedro? Magsisisi kayo at magbautismo
ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawan ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito ay pinagtitibay. Ito ay pinagtitibay sa pamagitan ng pagsasalita sa iba't ibang wika. Ang pagsasalita sa ibang wika ay regalo ng banal na Espiritu upang magamit na salita sa panalangin. Sa pamagitan nito ay tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating mga kahinaan at tinutulungan tayong manalangin ayon sa kanyang kalooban. Manalangin tayo. Marami po salamat, Panginoon, sa banal mong Espiritu na siyang tumutulong sa amin upang kami ay maging masunurin sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw sa aming buhay na iyong ibinigay upang kami ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa umagang ito at ikaw nawa ang siyang maging pagpapala sa lahat ng mga nakikinig upang sila, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban. Lord, sa umagang ito, dalangin namin ang pag-iingat mo sa aming mga buhay. Ilayo mo kami sa mga tukso, pagsubok, upang kami, Panginoon, ay patuloy na kami ay makapaglingkod sa inyo na may puso at kababaang loob, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen at amen.